Hey, once again, this is Mr. Pineda from Cellphone Repair Training, Smartphone Doctor Cellphone Repair Training course. In this video, pag-usapan naman natin yung Ohm's Law. So, yung Ohm's Law is the very basic computation, calculation ng ating electronic circuit or electrical circuits. According to Ohm's Law, sabi niya, okay, so yung scientist nakadiscover na itong formula is si Ohms. Sabi ni Sir Ohms that the current is directly proportional to the voltage and inversely proportional sa resistance. Okay? Or minsan may mga drawing pa nga tayo na parang ganyan. Okay? I and then R. So, drawing pa tayo ng parang ganyan. No? So, gamit tong formula na to, I is equal to B over R. So, yung I, yan yung tinatawag natin na current. Okay? And then B is yung voltage. R is yung resistance. So, sabi sa law that current is directly proportional to voltage and inversely proportional sa resistance. Kaya I is equal to B over R. So, gamit tong formula na to, maaari din natin makompute yung voltage. So, yung voltage natin is equal to current multiplied by resistance. And yung resistance natin, pwede na nating makompute yan. R, using this formula, magiging B over I. So, kaya itong drawing na to, pag kinuha mo yung R, that is B over I. Pag kinuha mo yung B, that is I times R. Pag kinuha mo na yung I, that is B over R. Kaya ito, makaka-derive tayo ngayon ng formula dyan. Then yung power or yung wattage is equal to B multiplied by R. Okay? So, paano natin yan may apply sa ating basic circuit? So, gawa tayo ng simpleng diagram. So, halimbawa, no, mag-drawing tayo ng isang battery. Ganito yung symbol ng battery, schematic symbol. And then, let's say, sabihin natin to ay 9 volts battery. And then, maglagay tayo ng resistor dyan. Let's say, sabihin natin ay ito ay 300 ohms. Okay. Halimbawa, ganyan. No? So, given yung ating voltage equal to 9 volts, and then yung resistance natin is equal to 300 ohms. So, using Ohm's law, I is equal to B over R. So, ano yung B natin? 9 over R natin is 300 ohms. So, ang current natin is equal to, gamit tayo ng calculator. Calculate. 900 divided by 300 equals 0.03. 0.03 ampere. O pwede natin itong isulat na 30 milliampere. Ibig sabihin,
Itong milliampere na to, yun yung current, yung kuryente na dumadaloy sa wire na yan. Okay? Yan yung ating current. Ngayon, mag-example naman tayo. Halimbawa, 300 ohms yan. Let's say, babaan natin. Gawin lang natin na 30 ohms lang yung ating resistance. Ano kaya ang magiging current natin? Tataas o bababa? Okay. So, let's say, I is equal to 9 volts. Okay. Over, imbis na 330 ohms lang, binabaan natin yung resistance. Okay. So, ano ang lalabas sa calculation natin? 9 divided by 30 equals 0.3 ampere. 0.3 ampere or ilan? Pag i-convert natin to sa milliampere, multiplied by natin lang by 1,000. So, 0.3. Pag 1,000, 10, 100,000. Okay, 10, 100,000. Yun na yung magiging milliampere. So, ang mangyayari, 300 milliampere. So, mapapansin natin, from 30 milliampere, tumaas siya ng 300 milliampere. Ibig sabihin nito, kapag yung resistance natin, yung volume ng resistor natin o yung property na nagre-resist ng flow ng kuryente, yun ang trabaho ng resistor dito eh. Dahil mababa na yung ating resistance, ibig sabihin, tataas yung makakaraan na kuryente doon sa wire na yan. So, yun yung nangyayari dyan. Kaya, ibig sabihin nun, sa ating Ohm's Law, B over R, yung current natin ay inversely proportional sa resistance. So, pagka itong resistance mo ay, binabaan mo, tataas yung current. Ngayon, pag tinaasan mo yung value ng resistance mo, dahil inversely proportional siya, kung tinaasan mo yung resistance, okay, ibig sabihin, mas mataas na yung nagre-resist ng flow ng kuryente doon sa ating circuit, yung ating current ay bababa. Okay? So, gawa tayo ng isa pang example, no? So, for example, meron tayo uling 9 volts. Okay. Gawa tayo mag-design tayo ng simpleng diagram circuit. So, ito ay meron tayong 9 volts battery. Okay. Design tayo ng simpleng. So, dito maglalagay tayo dito ng light emitting diode. So, yung light emitting diode na yan ay once na mayroon siyang kuryenteng dumaan dyan, mag-emit siya ng ilaw, yung LED natin. So, let's say yung light emitting diode natin ay yung kulay white. So, makikita natin sa ating makikita natin dito yung kulay white, ang specification niya is 4 volts at 20 milliampere yung kanyang specification ng kulay white na light emitting diode. So, balik tayo dito. So, ibig sabihin, okay, ito ang para mag-work to, okay, nag-work to at 4 volts at 20 milliampere. Okay? So, itong component na to, itong light emitting diode nito, ang operational niya para mag-work siya is at 4 volts and 20
milliampere. So dito, actually, pwede na nating makuha yung value ng resistance niya. So given, para dito sa component na to, R is equal to B over I. Okay, para lang makuha natin yung value ng resistance na to. Okay. Yan yung pwede mong gawin para dito sa component na to. Kasi ang kailangan nating isolve kasi rito is ano ba yung ilalagay natin na resistor dito? Anong value ba nun? Para itong light emitting diode natin ay hindi siya masira or masunog at dapat mag-operate siya sa ganitong value at 4 volts and 20 milliampere. Ano kaya yung value ng resistor dito? Okay? So, marami tayong pamamaraan na pwedeng gawin. Pwede natin kunin muna yung resistor nito, yung resistance nito. So, let's say that is B, that is 4 over 20 milliampere equals ilan yan? 4 divided by yung 20 milliampere i-convert mo na sa ampere, that is 0.02 ampere divided by 0.02, that is 200 ohms. So, ibig sabihin, 200 ohms to. Okay? At 200 ohms. So, yan yung resistance na nandiyan dyan. Netong light emitting diode na yan. Okay? Ngayon, para dito sa resistor na to, itong resistance na to, okay? Dahil meron tayong 4 volts dito, okay? At ang source natin is 9 volts. Ang total voltage source natin is 9 volts. Sabihin, kung meron ditong 4 volts, dito meron ditong dapat na voltage drop na 5 volts. Para ang total niyan is equal to 9 volts. Okay? So, given naman yung ating current. Sabihin yung current, itong 20 milliampere, yun yung dumadaloy dito sa wire natin. So, I is equal to 20 milliampere. So, ibig sabihin, pwede natin makompute yung value ng resistor dito. So, R is equal to B, which is yung 5 volts, over 20 milliampere. So, that is 0.2 ampere. 0.02 ampere. So, let's say 5 volts divided by 0.02 equals 250 ohms. So, ibig sabihin pala, no? Kailangan nating maglagay ng 250 ohms na resistor dito para itong diode natin ay hindi masira. Yan yung kailangan na ilagay mo na resistor dito. Okay? Kailangan 250 ohms ang ilagay mo na resistor. Ngayon, ano na natin, no? I-verify na natin. So, bali, ang lumalabas na total resistance natin dito ay ilan? So, ito yung isang resistor natin, 250 ohms. Lagyan natin ng R1. Lagyan natin to ng R2. So, ang total resistance sa series circuit kasi ina-add yan. R1 plus R2 equals 250 ohms plus 200 equals 450 ohms. So, yan yung total resistance natin. And then, para ma-verify natin, ano yung voltage natin?
Ang voltage source natin ay 9 volts. Okay, yan yung ating B. So, dapat ang makukuha nating value is 220 milliohms. Okay? I is equal to B, 9 divided by 450 ohms. That is 9 divided by 450 equals 0.02 ampere or 20 milliampere. Okay, tama yung ating calculation. No? Ito yun. So, ganun yung pagka-calculate ng Ohm's Law. So, yung Ohm's Law, so ginawa natin dito, kaya natin na-compute, unang-una, given yung ating current. Nakuha natin dun sa rating ng light emitting diode natin and given din yung ating voltage. So, kailangan natin para mag-work to at 20 milliampere at 4 volts, okay, kailangan natin ng maglagay ng resistor dito. So, yung resistor na yan, kailangan natin computein. Para ma-compute natin yung resistor na yan, sa ganitong connection, sa series connection, yung 4 volts dito na voltage drop, okay, may matitira pang 5 volts dito kasi ang total voltage is 9 volts. Kaya magkakaroon ka rito ng 5 volts na voltage drop. And para mag-work to sa itong diode na to is at 20 milliampere. Ibig sabihin 20 milliampere yung current na dumadaloy sa wire. Kaya alam na natin yung current dito which is 20 milliampere. So using yung Ohm's law, R is equal to B over I, 5 volts divided by 20 milliampere, that is 250 ohms. So yun yung ilalagay natin na resistor dito para hindi masira itong diode na to. No? Ngayon, dahil nakuha na natin yung value nun, kung i-verify natin, R total, ito, dito makukompute na natin yung resistance nito eh. Dahil dito, that is B over I, okay, divided by 20 milliampere, that is 200 ohms. So, R2, meron na tayong R1. Ang total resistance natin sa buong circuitry is 450 milliohms. So, ang voltage source natin is 9 volts. Kaya, current is equal to B over R, 9 divided by 450. That is 0.02 ampere or 20 milliampere. So, tama yung computation natin. Ganyan yung ibig sabihin ng Ohm's law at ganyan yung paano mag-compute or mag-calculate ng circuit. Okay, so basic circuit. So, yun muna for this video. Once again, this is Mr. Pineda. So, bakit natin kailangang matutunan kahit pa paano yung mga ganitong calculation? Kasi pag may mga nasisirang pyesa dun sa ating cellphone, kailangan nating malaman kung ano ba yung ipapalit natin na pyesa, kung anong value yung ating ipapalit na pyesa. So isa ito sa kailangan nating matutunan plus yung shinare ko pa na voltage divider law na kung saan nagko-compute din tayo ng value ng resistor na pwede nating i-connect doon sa circuitry. So kapag may konti tayong modification doon sa ating motherboard, at least alam natin kung ano ipapalit nating pyesa at halimbawa kailangan nating i-test yung isang paa dun sa IC at nakita natin dun sa IC meron dong mga resistor na which is voltage divider din, alam natin kung paano tayo magko-compute, no? Paano tayo magko-compute ng resistance, ng voltage at ng current. So kung matututunan natin 'yan, kung magto-troubleshoot tayo ng circuitry ng motherboard ng cellphone, malalaman natin kung ilan ba yung voltage na kailangan nating mabasa dun sa bawat pins
nung IC. Okay? So kung may idea ka sa mga ganun, at least maka-repair tayo ng mga ganong klaseng repair, mga board problem na repair. So with that, I invite you meron akong in-offer na 5 days cellphone repair training. This is for beginners, no? Kung never ka pa nakahawak ng panghinang, never ka pa nakahawak ng tester at first time mo mag-repair ng cellphone or any electronics devices, meron ako in-offer na 5 days cellphone repair training kung saan matututunan mo yung paano katulad nito, paano mag-compute ng mga ng circuitry, paano magbasa, mag-test ng mga electronics component, paano maghinang, magpalit ng mga LCD, at mag-remove ng mga password like account password or uh, pattern lock, mga ganun. So yun yung mga tinuturo natin sa ating mga students. So kung if you are a beginner at gusto mo magkaroon ng sideline income, repairing cellphone or mag-start ng sarili mong cellphone repair business, so this training is for you. So if you are interested, send me a PM and then from there pag-usapan natin yung iyong magiging training. So once again, this is Mr. Pineda from Smartphone Dr. Cellphone Repair Training. Have a great day, everyone. Bye.